inaalagaan tayo ng Diyos. Sabi mo nga ulit sa katabi mo, alaga ka ng Diyos. Okay, magsalita tayo, huwag kayo maiya. Sabi mo, alaga ka ng Diyos. Ibang-iba ang alaga po ng Panginoon. Amen? Okay, basa po tayo. Sabi po ng Bible, sa Luke 10:33 and 34, datapwat ang isang Samaritano sa kanyang paglalakbay ay dumating sa kinaroroonan niya, at nang siya'y makita niya ay nagdalang habag at lumapit sa kanya at tinalian ang kanyang mga sugat na binuhusan ng langis at alak, at siya'y isinakay sa kanyang sariling hayop at dinala siya sa bahay tuluyan at siya'y inalagaan. Sabi po naman ng NIV translation, but a Samaritan, as he traveled, came where the man was, and when he saw him, he took pity on him. He went to him and bandaged his wounds, pouring on oil and wine. Then he put the man on his own donkey, took him to an inn, and took care of him. Ito po ay parable ng the Good Samaritan. Alam po natin na may isang tao na hinold up, sinaktan, binugbog, at iniwang nakahandusay. And then, dumaan po yung high priest, lumampas lang. Dumaan po yung Levita, lumampas lang. Pero nang dumaan ang Samaritano, sabi po, mga kapatid ng Bible, nilapitan siya, tinalian ang kanyang mga sugat at binuhusan ng langis at alak. Because way back then, ang langis po ay pangontra po yun para sa infection. And of course, ang alak ay parang, yan po ay pangalis ng sakit or pain na tinatawag natin. Parang pain reliever way back then. So ngayon, at pagkatapos po ay isinakay siya sa kanyang donkey. Remember na ang donkey ay alanganing kabayo at isa lamang po ang naisasakay. And then, isinakay siya sa donkey at dinala siya po sa bahay tuluyan at siya'y inalagaan po doon. Ang Good Samaritan, it is a picture of Jesus Christ. At yung taong nakahandusay, it's a picture of humanity. Ito po ay kumakatawan sa sangkatauhan na one way or another, marami tayong pinagdaanan sa buhay. It could be you are a broken-hearted. Ikaw ay nabigo, nasaktan. It can be ikaw ay may pinagdadaan ng pagsubok at problema. So whatever sort of situation you are in, tayo po ang kumakatawan doon po sa nakahandusay. And again, ang Good Samaritan, it's a picture of our Lord Jesus Christ. Sabi mo nga ulit sa katabi mo, alaga ka ng Panginoon. Ibang-iba ang alaga ng Panginoon. Maganda yung inaalagaan tayo ng ating asawa. Maganda yung inaalagaan tayo ng ating mga magulang. Maganda rin na inaalagaan tayo ng ating mga boyfriend or girlfriend. At remember, brethren in Christ, again, ang pag-aalaga is two-way. Hindi lamang ikaw ang inaalagaan at inaalagaan at inaalagaan. Kung ikaw ay inaalagaan, in return, marunong ka rin mag-alaga. Because if you are loved, you ought also to love. Yun po ang tinatawag natin, mga kapatid. Kasi mahirap ang isang relationship na one way lang. Ikaw at nang ikaw at nang ikaw, miras kitang panahon, mapagal ka, mapapagod ka. Kaya maganda yung two-way. Kung anong ginagawa sa iyo ng mahal mo sa buhay, yun din ang gagawin mo sa kanila. If they valued you, you also valued them. Tama ba, mga kapatid? So dito, mga kapatid, tayo, salamat sa mga nag-aalaga sa atin, pasensya sa mga wala nang nag-aalaga. Praise God. Pero, isa lang ang tiyak, may Panginoon na nag-aalaga sa atin. Okay, ngayon mga kapatid, sa paanong paraan tayo inaalagaan ng Diyos?
Ulitin ko, sa paanong paraan tayo inaalagaan ng Diyos. 4 na paraan ng pangangalaga ng Diyos sa atin. Sabi mo nga sa katabi mo, 4 na paraan. So, marami pang ways, pero this only 4 based sa ating pong tinatalakay. Okay, number 1, hallelujah, lalapitan niya ang kalalagayan mo ngayon. May I borrow your attention? Ang Diyos ay hindi na naghihintay na lumapit ka sa Kanya. Ang Diyos ay hindi na naghihintay na tumawag ka sa Kanya. He knows already your situation. At ang sabi ng Bible, you are not the one coming to Jesus. Jesus is the one na lumalapit sa iyo. Is that clear and loud, church? Amen. Hallelujah. Ang Diyos mismo ang lalapit sa iyo. Basa po tayo. Ang sabi po mga kapatid, and having approach. Yung salitang approach, hallelujah, kaya yung sitwasyon mo, yung pinagdadaanan mo, yung problema mo, alam yan ng Diyos. Kaya may kanta tayo, batid ng Diyos ang lahat ng ating mga kinakaharap sa buhay. Hindi lingid sa Kanya ang iyong mga binabatas sa buhay. Hindi lingid sa Kanya yung nararamdaman mo, yung nararanasan mo. God knows everything. Kahit wala ka pang sinasabi, wala ka pang binabanggit sa Panginoon, He knows already your situation. At ang magandang balita, ang Diyos ang lumalapit sa iyo. Sabi mo nga, lalapitan ka niya. Amen. Parang wala akong kausap. Sabi mo ulit, lalapitan ka niya. Lalapitan ka niya. Sino po ang may mga problema? Obvious. Kaya nga hindi na makapag-amen. Hallelujah. Praise God. Bakit? Dahil mayroon tayong pinagdadaanan sa buhay. Ayaw man natin sa hindi, as long as we are here in this world, makakaranas tayo and we are subject those things that happening sa sanlibutan. Gayunpaman, every time na nakikita ni Lord ang pinagdadaanan mo, kahit wala ka pang salita, He automatically come to you. Ang mga tao lang naman, pag may pangangailangan ka, lumalayo sila. Ang mga tao lang naman, pag nilalapitan mo, nananarado ng pintuan sila. Ayaw malapitan, pero ang Diyos, tuwang-tuwa, no lumalapit sa iyo. Amen? Palapakan natin si Lord. Hallelujah. Pangalawa, lulunasan niya ang kalagayan mo ngayon. Hindi lamang po si Lord hanggang makita ang sitwasyon mo. Hindi hanggang mapansin lang ni Lord ang pinagdadaanan mo, mayroon siyang gagawin. Sabi mo ulit sa katabi mo, may gagawin. Ang mga tao lang naman ang mapagsimpatya and do nothing. Tama ba ako? Ay, alam mo si Pastor, nakakaawa. Kasi, alam mo, siya yung ano dyan, namumroblema nga na kanot na nga yan, sa problema, buwan-buwan. Hanggang doon na lang tayo, simpatya. Actually, mga kapatid, sabi ko nga, Lunes, Sabado dumating yung pay or cut. Expected ko nung Miyerkules puputulan na po kami. Mating Huwebes, Biyernes, Sabado. Hallelujah. Kasi doon sa kabila, ilaw pa lang po, 19,000. Hindi ko ganun kadali. Saan ko hahanapin yan? Praise God. Saan ko babatain yan? Saan ko ano yan? Marami naman tao na may simpatya sa akin, may simpatya sa mga nangangailangan. Hanggang simpatya na lang, pero do nothing. Tama ba? Praise God. Naaawa. Alam mo, naaawa ko kay sister. Kasi si sister, ganun yung kanyang sitwasyon. Ang kanyang mga anak, pinababayaan siya. You see the situation. Si brother, nakita ko talagang nagdaraho. Talagang nagbabatas siya. Talagang nagdadamdam siya. Nasasaktan siya. Hanggang doon ka lang. Pero wala kang ginagawa. Pero si Lord, once na makita niya ang sitwasyon mo, may
gagawin ang Panginoon. Salamat sa isa. Kitang-kita ni Lord ang sitwasyon mo at hindi hanggang simpatya lamang si Lord atin niyang gawan. Amen! O sabi mo, I like that. Praise God. Ang Diyos may gagawin. Amen? May gagawin ang Diyos. Hindi mo man napapansin, hindi mo man nakikita paano si Lord gagawa, pero hindi mo man nakikita isang tiyak, God is doing something for your situation. Amen? Ako, hindi ako natatakot. Bakit? Praise God. Sabi ko, hindi maputulan. Nahiya, kala ko dan sa mga kasama natin kasi magpapaypay sila. Praise God. Pero sabi ko kay Lord, hindi ako nangangamba dahil noon pa alam mo na ang sitwasyon. And God ay hindi papayag na wala siyang gagawin. Amen? Sabi mo, may gagawin ng Diyos. Gusto ko may gagawin ng Diyos. May gagawin ng Diyos. Di ba may kantang ganun? May gagawin ng Diyos sa buhay ko. Di ba? Hindi ko lang alam yung kanta. Pero, ulitin ko, church, one thing for sure, every time and all the time that He sees your situation, may gagawin ang Diyos. Amen? O sabi mo ulit, I like that. Pangatlo, madali lang po ito mga kapatid. Hallelujah. Babasa muna tayo. Sabi po dito, He gave him first aid, disinfecting and bandaging his wounds. Anong ginawa ni Lord? Nilunasan niya. Dahil may sugat, tinalian niya, binuhusan niya ng langis, disinfecting, at kanyang binuhusan ng alak. Ngayon mga kapatid, hindi sinasabi na ini-encourage tayo uminom ng alak. Kasi sa panahon noon, mga walang pain reliever. Ang alak, ang nagiging pain reliever. Kaya kita mo yung mga lasing ko, pag lasing na lasing, kahit upakan mo, walang pakiramdam. Pag kinabukasan pala, ay, namamaga pala ako, may sugat pala ako. Kasi hindi nila ramdam dahil sa alak. Tama? Yes, sir. Ganun po ang nangyayari, mga kapatid. Kaya, again, way back then, ang alak ay kumakatawan bilang kanilang pang-pain reliever. Pero sa panahon natin, meron na tayong pain reliever. You don't need wine anymore. Amen? Amen. Praise God. Kaya maliwanag yan. O sasabihin ng iba, kita mo si, nagbuhos nga ng alak. Praise God. Again, pinapaliwanag ko lang po because this verse, hindi po nag-encourage na mag-alak tayo. Masakit ang ulo ko, bilang mo ako ng gin, yan, hindi ano. Bilang mo ako ng emperador, kasi sabi ni Pastor, pang pain reliever daw yan. Hallelujah. I'm not saying that. Amen? Maganda yung kakaliwanagan. Pangatlo, praise God, lulubagin niya ang kalalagayan mo ngayon. Ibig sabihin, iibsan. Di ba yung salitang pampalubag? Iibsan, aalisin. Basa tayo, praise God. So sabi ng Bible, and having lifted him up on his own beast. Yung beast na binabanggit yan, donkey. Sabi mo nga ulit, donkey. Tingnan nyo mga kapatid. Ang nakasakay yung Samaritano. Pero dahil nakakita siya ng wounded, instead na siya ang sumakay, ang isinakay ang wounded. Kasi again, hindi pwede na dalawa ang sakay ng donkey. Mahirapan yan, ika-ika yan. Hallelujah. So isa lang ang dapat nakasakay. At ang isinakay nga po ang wounded. Alam niyo po ba na mayroon tayong tinatawag na divine exchange? Na kapag pagod ka na bigat ka na sa buhay, God will take your burden and He will carry. At ikaw ngayon, makakapagpahinga. Kaya paborito ko yung kanta, wala lang ako, hindi ako marunong mag-berit eh. Yung kinakanan, trust all your cares on Him. Tapos isa pa yung old song, if He carry the weight of the world,
upon His shoulder. Oh my God. Naintindihan, if He carried the weight of the world upon His shoulder,